Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasalamat ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bago po ang lahat, ang ating panalangin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastagfiru. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati ahmalina. Mayahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. At ang pinakamalapit na kahulugan po sa wikang Tagalog upang ating lubos na maunawaan, inumpisahan po natin sa pagpupuri at pasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang salitang Alhamdulillah. At ang kasunod po nun ay ang pagpapakupkup natin sa laban sa ibinubulong ng Satanas. Ayan, tayo nagpapakupkup sa Allah mula rin sa ating mga kahinaan, mga tinatawag na personal na ating mga kahinaan. Tayo nagpapakupkup sa Allah upang tayo kanyang proteksyonan. At sa pagkakataong ito at nais nating sabihin ang banal na salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kanyang binanggit sa panalangin ang kung sino man ang kanyang gagabayan, walang sino man ang makapagliligaw. Subalit kung sino man ang kanyang ililigaw, walang sino man kailanman ang makapaggagabay pa. Ayan, at bahagi po doon sa panalangin na sinalita ko na ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. At ito na po yung ating programa na pagpapatuloy natin sa pagbabasa mula sa banal na Quran, na sinasabi natin na ito yung lunas sa sakit ng puso, na ito'y mula sa mga kasalanan. At bilang pagpapatuloy po, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ang ating paksa ay sa banal na Quran, chapter 2, Al-Baqarah, verse 163. Ito po yun. So, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang pinakamawain. Ang inyong ila, Diyos na sinasamba, o kayong mga tao, ay nag-iisang ila, ang Allah sa kanyang dat at ang kanyang pagiging kaisahan sa kanyang sarili ayon sa kanyang kamaharlikahan at kadakilaan, sa kanyang mga pangalan at kanyang mga katangian at sa kanyang mga gawa at sa pagiging alipin ng lahat ng kanyang mga nilikha. Walang sino man ang bukod tangi na may karapatan at karapat dapat na sambahin kundi siya lamang. Namumukod tangi, mahabagin sa lahat ng kanyang mga nilikha, sa kanyang dat at kanyang mga gawa, at napakamawain at ganap na mapagmahal sa mga mananampalataya. Katiyakan sa paglikha ng mga kalangitan at sa pag-aangat sa pagpapalawak nito at sa kalupaan kasama ang mga bulubundukin nito, ang mga kapatagan nito at ang mga karagatan, at sa mga pagbabago-bago ng gabi at araw, na ang mga ito ay humahaba at umiikli, dumidilim at lumiliwanag, at ang pagsasalit-salita ng mga ito, at sa mga sasakyang pandagat na pinapalayag niya sa karagatan upang maihatid at madala ang mga pangangailangan ng tao, at sa pagbababa ng Allah mula sa kalangitan ng tubig ulan na pagkatapos ay nagbibigay buhay sa kalupaan at ginagawang luntian ang mga halamanan, na siya naman ang nagpapaginhawa sa inyo mga paningin pagkatapos mabigyan ng buhay ang kalupaan sa pagiging tuyot nito, ang pagkakalat
ng Allah mula sa lahat ng mga uri ng gumagapang na mga buhay na bagay sa kalupaan. Ang pagbibigay niya ng biyaya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang pangangasiwa sa mga hangin kung saan ito ay pipihit o tutungo sa dako at sa mga ulap na gumagalaw sa pagitan ng kalangitan at kalupaan. Katiyakan ang mga bagay na ito ay malaking palatandaan ng kaisahan ng Allah. Mga masasaganang biyaya at kagandahang loob para sa mga taong may pangunawa at nakaiintindi ng anumang katibayan hinggil sa kaisahan ng Allah, na siya lamang ang bukod tangi na may karapatan at karapat-dapat na sambahin. Gayunpaman, kahit katibay ang mga palatandaan, mayroon pa ring grupo ng mga taong nagsasagawa ng pagsamba sa iba bukod sa Allah, na tulad ng mga inanyuang ribulto at iba't ibang uri na sinasamba bukod sa Allah. Ito ay kanilang itinatambal sa Allah, minamahal, iginagalang at sinusunod nila. Gayong ang mga ganitong pagtangi ay hindi karapat-dapat kundi sa Allah lamang. Ngunit ang mga mananampalataya ay mas higit ang ginawang pagmamahal sa Allah kaysa sa ginawang pagmamahal ng mga walang pananampalataya sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ito'y sa kadahilan ng ang mga mananampalataya ay itinutuon nila ang taimtim na kabuang pagmamahal sa Allah, samantalang sila ang mga walang pananampalataya ay tinatambalan sa pagmamahal ang Allah. At kung batid lamang ng mga taong ito na dinadaya lamang nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paglalagay nila ng katambal sa pagsamba sa Allah hanggang sa sila ay naririto at nabubuhay sa daigdig. Kung makikita lamang nila sa oras na ihaharap na sa kanila ang kaparusahan sa kabilang buhay, mapapatunayan nila na ang Allah lamang ang bukod tangi, makapangyarihan sa lahat at matindi ang kanyang parusa. Kung makikita lamang nila ito at hindi sila maglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah, hindi sila gagawa ng mga Diyos-dosang sasambahin nila bilang katambal ng Allah at hindi nila gagawing tagapamagitan ang mga ito para mapalapit sa Kanya. Sa oras na makita nila ang kaparusahan sa kabilang buhay, ipagkakaila ng mga taong sinunod nila sa maling gawa ang sinumang sumunod sa kanila sa pagsasagawa ng shirk, at mapuputol ang lahat ng uri ng ugnayan nangyari rito sa mundo, katulad ng relasyon sa pagiging magkamag-anak, sa pagsunod at sa din at iba pa. At sinabi ng sumunod sa kanila, kung mabibigyan lang sana kami ng pagkakataong makabalik sa daigdig upang maitatwa namin ang mga taong aming sinunod at namuno sa amin, na tulad ng ginawa nilang pagtatwa sa amin sa ngayon. At katulad ng gagawing pagpapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila sa masidhing kaparusahan sa araw ng muling pagkabuhay, ay ipapakita rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang maling nagawa upang lalo silang manghinayang, sapagkat hindi na sila makalalabas pa sa impyernong apoy magpakailanman. Kumain kayo mula sa mga biyaya ng Allah na ipinahuntulot sa inyo rito sa kalupaan, lahat ng malilinis, mabubuti at kapaki-pakinabang at hindi nakapipinsala. At huwag ninyong sundin ang mga daan ni Shaitan o si Satanas sa kanyang sariling pagpapahintulot at sa kanyang sariling pagbabawal at sa pagsasagawa ng bid'ah o pagbabago sa katuruan at mga kasalanan. Huwag ninyo siyang sundin, sapagkat siya ang malinaw at lantaran ninyong kaaway. Ang ipinag-uutos lamang ni Shaitan sa inyo ay ang lahat ng uri ng mga kasalanang makasisira sa inyo, mga karumal-dumal na mga gawain at mga immoral, nang sa gayon ay
makapagsalita kayo ng kasinungalingan laban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin ninyong haram o bawal ang halal, ipapain o ipinahintulot at iba pa, gayong wala naman kayong kaalaman hinggil sa mga bagay na ito. At ang ibig sabihin nito, yaong nag-utos sa kanila na sumamba sa iba bukod sa Allah ay itatanggi nila ito. Sasabihin nila na hindi namin sila inutusan na sumamba sa iba. At kapag sinabi ng mga naniwala sa mga naligaw ng landas bilang pagpapayo na sumunod kayo sa ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na Quran at patnubay, magpupumilit pa rin sila na gayahin ang mga nauna sa kanila na mga musrikin. Sinasabi nila, hindi kami susunod sa inyong din, pagkatapos ang susundin namin ay kung ano ang nakagisnan naming ginagawa ng aming mga ninuno. Kahit pa ang kanilang mga ninuno ay mangmang hinggil sa kaalaman tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nakakaintindi ng patnubay at susundin pa rin nila. At ang halimbawa ng mga dinaniwala upang hikayatin ang mga walang pananampalataya tungo sa patnubay at paniniwala ay katulad ng nag-aalaga ng hayop na sumisigaw upang pigilin ang kanyang mga inaalagaang hayop. Subalit hindi naiintindihan ng mga hayop ang kanyang sinasabi at ang pawang narinig ng mga ito ay ang kanyang sigaw at tunog lamang ng kanyang salita. Ganito sa makatuwid ang katulad ng mga tumanggi at naghimagsik. Hindi sila ay hindi makakarinig, tinatakpan nila ang kanilang mga tainga sa katotohanan, mga pipi, pinigilan nila ang kanilang mga bibig na bigkasin ang mga salita, mga bulag na hindi nakikita ng kanilang mata, ang tinatawag na bigkasin ang mga salita, mga bulag na hindi nakikita ng kanilang mata, ang mga malilinaw na mga palatandaan at o kayo mga naniwala, kumain kayo mula sa mga ipinahintulot o halal na masarap na pagkain ipinagkaloob ng Allah sa inyo. Huwag kayong tumulad sa mga taong tumanggi sa katotohanan na ipinagbabawal ang kumain ng malilinis at pinapahintulutan ang pagkain ng mga marumi, at magpasalamat kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga dakilang biyaya at kagandahang loob na ibinigay sa inyo sa pamamagitan ng inyong kalooban, mga bibig at buong katawan, kung kayo nga ay talagang tunay na nagpapasakop sa kanyang kagustuhan, nakikinig at sumusunod sa kanya, at kung talagang sinasamba niyo siya ng bukod tangi at walang itinatambal sa kanya. Ang mga ipinagbawal lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ay ang lahat ng mga nakapipinsala na katulad ng almayta, ang hindi nakatay sa pamamaraan na ipinag-uutos ng Islam, dugo, mga karni ng baboy at ang lahat ng kinatay bilang pag-aalay sa iba bukod sa Allah. Gayunpaman, dahil sa labis na pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ay bilang pagpapagaan na rin ay ipinapahintulot niya ang mga bagay na ito sa oras ng matinding pangangailangan. Sa makatuwid, kung sino man ang napilitang gawin ito dahil sa matinding pangangailangan ay maaaring siyang kumain mula roon sa ipinagbabawal na yaon, kaya nga lamang ay hindi niya hihigitan ang naayon sa kanyang pangailangan at hindi niya lalampasan ang hangganan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinapahintulot sa kanya, nang sa gayon ay hindi siya magkasala. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Ghafur, ay ibig sabihin ganap na mapagkatawad sa kanyang mga alipin, na Rahim o napakamawain at ganap na mapagmahal.
Katiyakan, yaong mga inililihim nila kung ano ang ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na nasa kanyang mga aklat hinggil sa katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba pang katotohanan, at nagsusumigasig na ipagbili nila ito bilang kapalit na sa napakaliit na halaga ng makamundong bagay sa pamamagitan ng paglilihim neto. Wala silang kinakain at ikinabubuhay kundi panay haram o bawal na magiging sanhi ng pagkakabulid nila sa impyernong apoy, at hindi makikipag-usap sa kanila ang Allah sa araw ng muling pagkabuhay dahil sa kanyang puot at pagkamuhi, at hindi sila lilinisin ng Allah mula sa dungis ng kanilang pagkakasala at pagtanggi. Ang para sa kanila ay masidhing kaparusahan. Sila na nga ang nagtangan ng ganitong pag-uugali. Ipinagpilit nila ang patnubay sa pagkaligaw at ang kapatawaran sa kaparusahan ng Allah. Napakalakas ng kanilang loob na harapin ang impyerno sa pamamagitan ng kanilang masasamang gawa. Namamangha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa katapangan ng kanilang paglabag. Di ba kayong mga tao ay nararapat ding magulat sa kanilang katapangan at sa matinding kaparusahang kanilang iindahin sa impyerno? Ito ang mga salita ng Allah bilang pag-aalipusta at paghamak sa kanila. Ang kaparusahang yaon ang naging karapat-dapat sa kanila dahil nang nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga aklat pa sa kanyang mga sugo na nagsasaad ng malinaw na katotohanan, ay tumanggi pa rin sila pagkatapos nito. At katiyakan, yaong mga hindi nagkasundo hinggil sa aklat na ang ibang bahagi ay pinaniniwalaan nila at ang ibang bahagi naman ay tinatanggihan nila, ay nasa matinding pagtatalo sa isa't isa at di pagkakasundo na malayo mula sa patnubay at katotohanan. Ang tinutukoy dito na matinding pangailangan ay kapag ang isang tao ay nasa isang lugar o disyerto halimbawa, at pagkatapos ay walang pagkain maliban sa mga ito, ay mamamatay siya kapag hindi siya nakakain sa makatuwid. Sa ganitong kalagayan, ipinapahintulot sa kanya pansamantala ang kumain ng mga magkagayunpaman. Ang layunin ay hindi para mabusog, kundi upang makaligtas lamang sa kamatayan na hindi niya lalampasan ang hangganan ipinapahintulot ng Allah sa kanya. Ito ang isa sa mga halimbawa ng ibig sabihin ng kapag ang isang tao ay napaharap sa isang matinding kalagayan o pangangailangan. Hindi kabutihan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ilingon ang inyong mga mukha sa silangan o sa kanluran sa tuwing magsasala, kung hindi lamang ito mula sa kautusan ng Allah at sa kanyang batas. Subalit ang tunay na kabutihan ay ang nararapat na ang Allah, na siya lamang ang nararapat na sambahin bukod tangi at walang katambal, at naniwala sa araw ng muling pagkabuhay, araw ng paghukom, at naniniwala sa lahat ng mga anghel at sa lahat ng ipinahayag na mga aklat at sa lahat ng mga propeta at sugo ng walang pagtatangi, at nagbibigay ng kawang gawa kahit na ito ay labis niyang minamahal sa kanyang mga kamag-anak at mga ulilang nangangailangan, na sila ay ang mga yaong namatayan ng magulang bago pa dumating sa kanila ang hustong gulang, at sa mga mahihirap na naghihikahos, at sa mga manlalakbay na nangangailangan ng panggastos dahil sa nalayo sila sa kanilang pamilya at kamatayan, at sa mga namamalimos na napilitang gumawa ng ganitong bagay dahil sa tindi ng pangailangan at paggasta sa pagpapalaya ng alipin at mga bihag. At
taimtim na nagsasagawa ng salah at nagbibigay ng obligadong kawang gawa o zakah, at yaong mga tumutupad sa kanilang pangako at nagtitiis dahil sa kahirapan, karamdaman, at gayon din sa mga matitinding labanan sa daan ng Allah. Ang mga nagtatangan ng ganitong katangian o pag-uugali, sila ang matatapat sa kanilang paniniwala at sila ang natatakot sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung kaya iniiwasan nila ang mga pagkakasala. O kayong mga naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang sugo at gumawa ng anumang ipinag-uutos ng Allah, iniaatas ng Allah sa inyo ang al-qisas o ang paglapat ng sapat na kaparusahan sa pumatay ng sadya. Sa kondisyong ito ay magkakaparehas ang malayang tao para sa kapwa niya malaya, ang alipin para sa alipin, ang kababaihan para sa kababaihan. Ngunit sino man ang nakapatay at pagkatapos ay pinatawad ng namatayan at hindi na nila hiningi ang paghihiganti at naging sapat na sa kanila ang pagkuha ng diya, na ito ay ang kaukulang halaga na ibinibigay sa kaukulang halaga na ibinibigay ng nakagawa ng krimen bilang kapalit ng pagpapatawad. Maayos at mabuting pag-uugali, sinisingil ng mga namatayan ang tinatawag na diya ng walang pagmamalupit at pagmamalabis, na nararapat naman sa nakapatay na magbayad sa maayos at magandang pamaraan at hindi na ito aantalahin ni babawasan. Ang pagpapatawad at pagtanggap ng diya ay isang pagpapagaan at habag para sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na inyong Rab na tagapaglikha, dahil sa kapakinabangan nito at hindi na paggawad ng karampatang kaparusahan. Kung kaya sino man ang pumatay sa nakapatay matapos siyang mapatawad at matanggap ang diya mula sa kanya, ang gagawa nito ay papatawan ng kaparusahang kamatayan dito sa daigdig, o di kaya ay ipalalasap sa kanya sa kabilang buhay ang matinding pagpapahirap sa impyernong apoy. At ang makakamit ninyo sa pagpapatupad ng al-qisas ay mapayapang pamumuhay o kayong nagtatangan ng matinong pag-iisip na naghahangad ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala na patuloy na pagsunod sa kanyang kautusan. Ipinag-utos ng Allah sa inyo na kapag may palatandaan na malapit nang mamatay ang isa sa inyo, ay meron siyang maiiwang mga kayamanan, marapat na mag-iwan siya ng testamento o huling habilin sa bahagi ng kanyang kayamanan para sa kanyang magulang at sa kanyang mga kamag-anak, nang sa gayon ay mapanatili ang katarungan. Sa habiling ito, hindi nararapat na kaligtaan niya ang mahihirap at ang mga may kaya sa buhay lamang ang kanyang hahabilinan. At ang paghahabiling ito ay hindi hihigit sa 1/3 bahagi ng kanyang buong kayamanan na maiiwan sa makatuwid. Yaon ang nanatiling karapatan na ipinapatupad ng al-muttaqun, may takot sa Allah. Ito ang batas na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala bago ipahayag ang mga talata ng Quran patungkol sa paghahati ng kayamanan bilang karapatan ng bawat tagapagmana. At sino man ang bumago sa habilin ng namatay pagkatapos itong marinig sa kanya bago siya namatay, ang kasalanan ay mapupunta sa iyong gumawa ng pagbabago nito. Katiyakan ang Allah subhanahu wa ta'ala ang sami o ang walang hanggan at ganap na nakakarinig ng inyong habilin at ng inyong mga sinasabi, na alim o ang walang hanggang nakakaalam at ganap na nakababatid kung ano ang kinikimtim ng inyong mga puso, na kung nais ba ninyong ipatupad ang katotohanan o gusto ba ninyo itong labagin o dayain. Magkagayon pa man, ito ay inyong pagbabayaran.
At sino man ang nakaalam na ang habilin ay wala sa tamang kaparaanan, sadya man ito o hindi, at pagkatapos ay ipinag-ayos niya ang lahat ng mga tagapagmana at binago niya ang habilin upang ito ay sumang-ayon sa batas, hindi siya ituturing na nagkasala dahil sa ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Ghafur o ang ganap na mapagpatawad sa kanyang mga alipin na Rahim o napakamawain at ganap na mapagmahal. O kayong mga naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumusunod sa kanyang sugo at tumutupad sa kanyang batas, ang pag-aayuno ay ipinag-uutos niya sa inyo na tulad ng kanyang pagkakautos sa mga nauna sa inyo, nang sa gayon ay magkaroon kayo ng takot sa inyong Rab na tagapaglikha. Maglagay kayo ng harang sa pagitan ninyo at ng pagkakasala sa pamamagitan ng pagsunod at bukod tanging pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinag-utos ng Allah sa inyo ang pag-aayuno sa mga bilang na araw. Ito ay ang sa araw ng buwan ng Ramadan. Gayunpaman, kung sino man sa inyo ang may sakit at mahihirapan siyang mag-ayuno, di kaya siya ay isang manlalakbay, ay maaari niyang itigil muna pansamantala ang kanyang pag-aayuno, ngunit ito ay nararapat niyang palitan sa ibang araw, na kung gayon gaano karami ang hindi niya isagawang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay ganun din ang kanyang ipapalit. At para naman sa mga mahihirapang mag-ayuno na dahil sa hirap na mararanasan nila ay baka hindi nila makayanan ito, na tulad ng mga matatanda na o mga may sakit na wala ng pag-asa pang gumaling, ang kailangan lamang nila ay ang magbigay ng fidya araw-araw, isang hapunan sa isang araw, na ito ay pagpapakain ng miskin o mahirap na tao. Subalit kung lalampasan o hihigitan niya ang fidya na itinakda at nagpakain siya ng higit pa kaysa rito, ito ay kusang loob, ay mas makakabubuti ito para sa kanya. At kung matitiis naman ninyo ang kahirapan, o mas makakabuti ang pag-aayuno para sa inyo kaysa sa pagbibigay ninyo ng fidya, kung batid lamang ninyo ang napakagandang idudulot ng pag-aayuno at gantimpala nito mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa buwan ng Ramadan, sinimulan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapahayag ng dakilang Quran sa Laylatul Qadar, isinaling na gabi ng dakilang karangalan, bilang patnubay sa mga tao tungo sa katotohanan. Inilahad sa gabing yaon ng Laylatul Qadar ang malinaw na mga palatandaan hinggil sa patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga pamantayan sa pagitan ng katotohanan at kamalian. Kung kaya sino man sa inyo ang inabot ng buwan ng Ramadan na nasa malusog na kalagayan at nakatigil lang siya sa kanyang bayan, nararapat sa kanya na mag-ayuno sa mga araw na ito. Magkagayunpaman, pinapahintulutan sa mga may sakit at manlalakbay na kumain at hindi mag-ayuno, ngunit pagkatapos ay babayaran na lamang nila ang mga bilang ng araw na kanilang itinigil o hindi pinag-ayunuhan. Hangad ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging madali para sa inyo ang kanyang batas. Hindi yan nais na kayo ay pahirapan, kundi ang nais lamang niya ay mabuo ninyo ang buwan ng pag-aayuno sa isang buwan, at pagkatapos ay magtapos kayo sa pamamagitan ng pagbibigkas ng takbir, pagsasabi ng Allahu Akbar. Ang Allah ay pinakadakila sa araw ng Eid o pagdiriwang, at siya ay inyong dakilain dahil sa kanyang patnubay sa inyo, at tumanaw kayo ng utang na loob sa kanya sa lahat ng mga biyaya at kagandahang loob na ipinagkakaloob niya sa inyo bilang gabay at pagpapagaan ng mga bagay para sa inyo.
Kapag tinanong ka, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng aking mga alipin hinggil sa aking, sabihin mo sa kanila, ako ay malapit sa kanila sa pamamagitan ng ganap na kaalaman. Dinirinig ko ang panalangin ng sino man na nanalangin nang hindi gumagamit ng tagapamagitan kapag siya ay nanalangin sa akin. Kung kaya sundin nila ako sa lahat ng aking mga ipinag-uutos at iwasan ang aking mga ipinagbabawal at maniwala sila sa akin, nang sa gayon ay magabayan ko sila tungo sa mabubuting bagay sa kanilang din at sa makamundong buhay. Sa talatang ito, isinasaad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagiging malapit sa Kanya ng Kanyang mga alipin na ito ay ayon sa Kanyang kamaharlikahan. Sa gabi ng Ramadan, ipinapahintulot ng Allah sa inyo ang makipagtalik sa inyong mga asawa. Sila ay bilang pantakip at pangangalaga sa inyo at gayon din kayo sa kanila bilang pantakip at pangangalaga sa kanila. Batid ng Allah na noon ay dinaraya ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ipinagbabawal ng Allah sa inyo, ang pakipagtalik sa inyong mga asawa sa gabi ng pag-aayuno noong sila ay bago pang Muslim. Subalit pinatawad kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinaluwag niya sa inyo ang mga bagay. Kung kaya maaari na kayong pakipagtalik sa kanila at hilingin ninyo ang anumang itinakda ng Allah sa inyo na pagkakaroon ng mga anak at kumain at uminom kayo hanggang hindi pa lumilitaw ang liwanag ng Fajr o madaling araw na makikita sa kalawakan na naghihiwalay sa dilim ng gabi. Pagkatapos ay buuin ninyo ang inyong pag-aayuno sa araw at itigil ninyo ito kapag pumasok na ang gabi sa pamagitan ng paglubog ng araw. Subalit kapag kayo ay nasa kalagayan ng itikaf, na ito ay ang pagtigil at pagpapanatili sa loob ng masjid ng ilang takdang panahon na ang layunin ay para sa mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kayo makikipagtalik sa inyong mga asawa dahil sa ito ay nakakasira sa itikaf. Ito ang mga alituntunin o ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo bilang kanyang hangganang itinakda at batayan sa pagitan ng mga ipinapahintulot at ipinagbabawal. Huwag ninyong lapitan ang hangganang ito nang sa gayon ay hindi kayo makagawa ng mga ipinagbabawal. Dahil sa ganitong malinaw na kapahayagan, ipinapahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga talata at batas para sa mga tao upang sila ay magkaroon ng takot sa Kanya. Bawal ang makipagtalik sa asawa noon sa gabi ng buwan ng Ramadan, subalit ito ay nilalabag nila noong bago pa sila sa Islam. Magkagayon pa man ay pinatawad sila ng Allah at pinagaan sa kanila ang mga bagay na ito na kung kaya ipinapahintulot ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi ng pag-aayuno. At huwag kainin at angkinin ng ilan sa inyo ang kayamanan ng iba sa pamamagitan ng maling pamamaraan na katulad ng panunumpa ng kasinungalingan, pagkamkam, pagnanakaw, pagsusuhol at pagpapataw ng patubo at ng iba pang mga katulad nito. At huwag kayong magbigay ng suhol sa mga hukom para makapagsakdal, nang sa gayon ay maangkin ninyo ang kayamanan ng tao sa pamamagitan ng panlalamang at hindi makatarungang pamamaraan, sapagkat batid ninyo kung gaano ito ipinagbabawal. Tinatanong ka ng iyong mga tagasunod o Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa ahila, mga bagong buwan, new moons, kung paano ito nababago. So, sabihin mo sa kanila, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginawa ng Allah ang mga buwang ito bilang mga palatandaan, nang sa gayon ay maging malinaw sa mga tao ang mga
nakatakdang panahon para sa kanilang pagsamba na katulad ng pag-aayuno, pagsasagawa ng Hajj at sa kanilang mga transaksyon. At hindi naging mabuti ang nakaugalian ninyo noong panahon ng kamangmangan at sa simula ng pagiging Muslim ninyo. Ang ginagawa ninyong pagpasok sa likuran ng inyong mga tahanan kapag kayo ay nakasuot ng ihram para sa pagsagawa ng Hajj o di kaya ay Umrah, inaakala ninyong ganito ang paraan upang kayo ay mapalapit sa Allah. Subalit ang tunay na kabutihan ay sa pamamagitan ng pagiging matatakutin sa Allah at pag-iwas sa mga kasalanan, na kung kaya kapag kayo ay nakasuot ng ihram upang isagawa ang Hajj o di kaya ang Umrah, pumasok kayo sa inyong mga tahanan mula sa mga pintuan nito. At katakutan ninyo ang Allah sa lahat ng bahagi ng inyong pamumuhay, nang sa gayon ay makamtan ninyo ang lahat ng inyong ninanais na kabutihan dito sa daigdig at sa kabilang buhay. At makipaglaban kayo o kayong mga naniniwala sa Allah upang maitaguyod ang din ng Allah sa mga taong nakikipaglaban sa inyo, at huwag kayo ang magpapasimuno ng gulo. Katiyakan, hindi naibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lumalabag sa kanyang itinakdang hangganan at nagpapasimuno ng gulo, at pinapahintulutan nila ang ipinagbabawal ng Allah ng kanyang mga sugo. At patayin niyo ang mga nakikipaglaban sa inyong mga musrikin, saan man ninyo sila matagpuan, at palabasin niyo sila sa lugar na kung saan kayo ay pinalabas nila, na ito ay Makkah, sapagkat ang fitna ay mas masidhi kaysa sa pagpatay ninyo sa kanila. At huwag kayo ang magpasimuno ng pakipaglaban sa kanila sa Masjid al-Haram, ang tahanan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Makkah, bilang pagdakila sa karangalan ng lugar na yaon, hanggang sa hindi sila ang nagpapasimuno o nag-uumpisa ng pakikipaglaban doon. Subalit kapag sila ang nag-umpisa ng pakikipaglaban sa lugar na yaon, ay makipaglaban kayo sa kanila. Ganito ang karapat-dapat na paghihiganti sa mga walang pananampalataya. Kapag itinigil nila ang paglabag at pakipaglaban sa Masjid al-Haram at pumasok sila sa Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Ghafur, ganap na mapagpatawad sa kanyang mga alipin, na Rahim, napakamawain at ganap na mapagmahal. At ipagpatuloy ninyo ang mga sumasampalataya sa Allah ang pagkipaglaban sa mga musrikin na nagpapasimuno ng gulo, hanggang sa mawala ang fitna sa din ng mga Muslim at mawala ang pagsamba ng mga iba bukod sa Allah, at ang din ay manatili na paran lamang sa Allah, na wala ng ibang sasambahin bukod sa Kanya. Subalit kapag itinigil nila ang paglabag sa Allah at pakikipaglaban, itigil ninyo ang pakikipaglaban sa kanila. Ang kaparusahan ay para lamang sa nagpapatuloy ng kanilang paglabag at pakikipaglaban. Ang pakipaglabang ginawa ninyo sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah sa sagrado buwan na ipinagbabawal ng Allah, ang pakipaglaban ay bilang kabayaran lamang ng kanilang pakipaglaban sa inyo. Fitna, ang kahulugan ng fitna ay talagang ito ay tumutukoy sa pagiging kufur, pagtanggi, paglabag, paglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah, shirk, at pagharang sa daan ng katotohanan. Sa makatuwid, sino man ang lalabag sa ipinagbabawal ng Allah, maging ito man ay tumutukoy sa lugar o panahon, ay parusahan ayon sa kanyang ginawa, na kabayaran ay katumbas ng kanyang nagawa. Subalit sino man
ang nag-umpisa ng pakikipaglaban sa inyo o sa iba pang bagay, parusahan ninyo sila na tulad ng kanyang masamang nagawa. Wala kayong dapat ipangamba hinggil dito dahil sila ang nagpasimuno ng laban. At katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag magmalabis sa paghiganti, at dapat ding mabatid na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa mga taong may takot sa kanya at sumusunod sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ipinag-uutos niya at pag-iwas sa mga ipinagbabawal niya. At ipagpatuloy ninyo o mga sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ang paggugol o paggasta ng inyong mga kayamanan sa pagtaguyod sa din ng Allah at pagpakipagpunyagi o pakipaglaban sa kanyang daan. At huwag ninyong ilagay ang inyong mga sarili at kapahamakan sa pamamagitan ng pagtalikod sa jihad o sa daan ng Allah at sa pag-iwas sa paggugol ng kayamanan para rito, at pagbutihin ninyo ang paggugol at pagsunod at taimtim ninyong gampanan ang lahat ninyong gawain para sa Allah. Katiyakan minamahal ng Allah ang mga dalisay at mabubuti ang layunin. At isagawa ninyo ang Hajj at Umrah ng ganap at taos-puso na para lamang sa Allah. Subalit kapag may humadlang sa inyo, may sagawa ito gayong naisuot na ang inyong ihram na tulad halimbawa ng pagbabawal ng kalaban o may karamdamang dumapaw sa inyo, kung sakaling ganito man ang nangyari ay mag-alay na lamang kayo ng anumang bagay na inyong makakayanan na gaya ng kamelyo, baka o kambing, nang sa gayon ay mapalapit kayo sa Allah at hindi maialis ninyo ang inyong mga sarili sa kalagayan ng ihram sa pamamagitan ng pag-aahit o di kaya ay paggugupit ng buhok sa inyong mga ulo. At hindi kayo maaaring makapag-ahit sa inyong mga ulo kung kayo ay natigil sa ganitong kalagayan nang hindi muna kayo nag-aalay ng hayop sa lugar na kung saan kayo natigil, nang sa gayon ay may alis ninyo ang inyong mga sarili sa kalagayan ng ihram na tulad ng ginawa ng propeta na pagkatay ng hayop sa Hudaybiyah, at pagkatapos ay saka pa lamang siya nagpaahit ng buhok. Gayunpaman, sa sino mang hindi mahadlangan ang isinasagawa niyang Hajj o di kaya ay Umrah at naipagpatuloy niya ito, ang pagkakatay ay talagang isinasagawa sa lugar ng haram sa Makkah sa araw ng Eid na ika-10 ng Dhul-Hijjah hanggang sa ika-13 araw nito. At sino man sa inyo ang nakasuot ng ihram at pagkatapos ay nagkasakit o di kaya ay mayroong mga bagay na nangyayari sa kanyang ulo na magiging sanhi ng pagkakaahit nito, ito ay magagawa niya, subalit kinakailangang mag-alay siya ng fidya na pag-aayuno ng 3 araw o di kaya ay pagbibigay ng sadaka o kawanggawa sa 6 na mahihirap o di kaya ay pagkatay ng kambing para sa mahihirap na mga taga-Makkah. At kung sakaling nasa ligtas na kalagayan ang sinuman ay nasa hustong kalusugan, pagkatapos ay nais na gawin ng sinuman sa inyo ang Umrah sa buwan ng Hajj at nais na rin niyang isagawa ang Hajj, maaari niyang piliin ang isang uri ng Hajj na Hajj Tamattu, na ito ay ang pagbabalik niya sa normal na kalagayan o pamumuhay sa pamamagitan ng pagtanggal niya ng kanyang ihram pagkatapos niyang maisagawa ang Umrah, at saka siya muling bumalik sa kalagayan ng ihram para sa Hajj kapag sumapit na ang araw ng Hajj, na kung kaya ipinapahintulot na sa kanya ang lahat ng mga ipinagbabawal noong siya ay nakasuot o nasa kalagayan ng ihram. Subalit kinakailangan nga lamang niyang mag-alay ng hadi, at kung sakali namang hindi na ito makakayanan, maaaring siya
mag-ayuno ng 3 araw sa buwan ng Hajj at 7 araw pagkatapos ng mga gawaing pang-Hajj kapag siya ay nakabalik na sa kanyang pamilya na sa kabuuan ng lahat ng mga 10 araw. Gayunpaman, ang mga alituntunin na banggit ay para lamang sa mga taong nakatira sa labas ng Makkah at hindi mga residente ng nakatira roon. At katakutan ninyo ang Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. At dapat ninyong mabatid na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay matindi sa pagpaparusa sa mga lumalabag sa kanyang mga kautusan at sa gumagawa ng mga ipinagbabawal. Ang Hajj ay sinasagawa sa mga kilalang panahong ito, buwan ng Shawwal, Dhul-Qa'dah at sa mga unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Sino man ang may hangaring magsagawa ng Hajj sa mga buwang ito at pagkatapos ay nakapagsuot ng ihram, magiging bawal na sa kanya kung gayon ang pakipagtalik sa kanyang asawa kahit pa ang simula lamang nito ay sa salita man o sa gawa. At magiging bawal din sa kanya ang paglabag sa anumang ipinag-uutos, pagsasagawa ng masama at pakipagtalo sa panahon na isinasagawa ang Hajj na magdudulot ng galit sa isa't isa o pagkamuhi. Ang lahat ng inyong ginagawa na kabutihan ay katiyakang batid ng Allah at ginagantimpalaan niya ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. At magdala kayo ng inyong panustos o baon, pagkain at inumin para sa inyong Hajj at mga mabuting gawa para sa kabilang buhay. Gayunpaman, ang pinakamabuting baon ay ang pagkatakot, ang takwa, ang pagiging almutakun sa Allah. Kaya't katakutan ninyo ako o kayo mga nagtatangang ng matitinong pag-iisip. Hindi pagiging kasalanan para sa inyo kung maghahangad kayo ng kabuhayan mula sa inyong Rab na tagapaglikha sa pamamagitan ng anumang legal na pagkakakitaan katulad halimbawa ng pagninegosyo sa mga araw ng Hajj at kapag lumisan na kayo ng Arafat na ito ay lugar na itinitigilan o pinapanitilihan ng mga nagsasagawa ng Hajj sa ika-9 na araw ng Dhul-Hijjah, paglubog ng araw pagbalik sa Makkah. Alalahanin niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagluluwalhati sa Kanya sa pamamagitan ng pagbibigkas ng talbiya at manalangin sa Mashar al-Haram, lugar sa Musdalifah. At purihin ninyo ang Allah sa tamang pamaraan na Kanya itinuturo sa inyo dahil bago dumating ang patnubay niya sa inyo ay nasa pagkaligaw kayo na hindi ninyo alam ang katotohanan. Ang paglisan ninyo sa lugar na yaon ng Arafat na tulad ng ginagawa ni Ibrahim ay bilang pagsalungat sa ginawa noon ng mga paganong mangmang na hindi tumitigil sa lugar na yaon, kaya't hilingin ang kanyang kapatawaran sa inyong mga kasalanan.